Laging ganon, di ba? Kailangan ang Kristiyano laging handa. Diba? Laging handa, hindi man halata. Hagardo na. Diba? A year is review. Yun po. May na ngayon. So, malapit na naman. Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang nakita tayo dito nung last prayer gathering. Ngayon, malapit na naman matapos ang May. And magkakaroon na naman tayo na pagdating ng June, mid-year niya. Diba? 6 months na pala ang natapos sa isang taon. Bilis po, no? So, a year in review na po. Sa paggamit ng mga oras natin. God allows us to use wisely. Diba? Focus on the season for everything. Pag-usapan po natin ngayon is time. So, importante po talaga ang time. Late tayo. So, sorry Lord, na late po kami. Pero, bawi na lang po kami next time. Focus on season for everything. Sa Ecclesiastes 3 po tayo. Sa mangangaral. Yung iba po ay mangangaral. Ayun. Ang takdang panahon para sa lahat. Maybe the past years, kumbaga, yung nakaraang taon natin, you felt like you've been broken. O kaya naman, nasa darkness tayo. Minsan naman, yung struggle natin sobra-sobra, di ba? Your hard work, minsan hindi napapansin na yung hard work mo, bakit late ka? Di ba? Ikaw na lang ang hinihintay. Hindi naman nila alam. Yung pinagdaanan mo bago makarating dito, di ba? Yung may sasabihin sa'yo, wala ako ganyan, wala ako ganito. Di syempre, bago ka makarating, ayusin mo muna. Ano ba yan? Humuhugad pa ako ng Sunday na fellowship. Kasi, di ba minsan, si Tanong talaga, mabilis siyang sa atin sa isip natin. Kumbaga, alam mo yun, nung share ko lang konti lang po. Nung last Sunday kasi, talagang medyo na in distress kasi ako. Pero hindi halata. Hindi halata sa mga kasi nga po, yun nga po yung, buti na lang nandiyan si Pastora talaga, bili na ng pang premyo. Kaso yung hirap ng yung may oras na nilaan tayo sa bawat, ang haba ng panahon, kaya si Taning talaga, gumagawa talaga siya ng paraan para yung lahat ng gawain is hindi mangyari. Pero mas mabuti pa rin ng Lord, kasi hindi nagwawagi yung Satan, di ba? Katulad nga niyan, nalit talaga ako. And so, nagsasorry po ako dun sa mga kasi 4:30 na talaga ako nakalagay. Pero, yung maririnig mo pa na, late ka, sobrang sobrang tagal mo, ikaw na lang hinihintay. Hindi ko sila masagot na, kasi inayos ko pa yung syempre sa akin, inayos ko yung pagkain. Pero granted na yun, kasi dapat inayos ko siya ng mas maaga. Kaya lang, merong mga emergency na, yung wala. So, syempre, kailangan mong hagilagin kung paano yung ko dun sa programa, paano magiging maayos. Siyempre, pag nandito ko na sa church, wala din focus mo doon. So, mahirap po talaga yung focus. Kaya, yun po, kasama natin sa prayer tonight, yung magkaroon talaga ng focus. Ang hirap po mag-focus sa isang bagay, di ba? Lalo na maraming kanya-kanyang may mga emergency, gano'n. Tapos may biglang, may mga pa. Si Taning talaga, magaling siya. Pero yun yung sabi sa akin. Minsan napapatanong ka, Lord, hanggang kailan? Or mangyayari pa kaya? But we have to remember, yung mga lands po, kailangan silang i-broken, kailangan silang i-plowed ng mga farmers para mataniman, di ba? Tapos yung mga seeds, kailangan mo nila sa darkness bago sila, umusbong, sumibol. Kailangan mag-work hard ka para magkaroon ka ng ani. At darating yung seasons natin ng harvest kung magiging faithful tayo doon sa darkness na yun, di ba? Sabi nga po dyan, for everything there's a season, a time for every activity under heaven. So lahat, a time to be born, di ba? Diyan sa Tagalog. Mahaba kasi, a time to plant and a time to uproot, a time to plant and a time to harvest, a time to weep and a time to laugh, a time to grieve and a time to dance. Yes, God made everything beautiful for its own time.
in every season. Focus on getting past hard times with God's strength. Sabi nga, ano nang ipopokus natin doon sa oras binigay sa atin ng Lord, di ba? Sino mo may cellphone? Pataas na naman yung cellphone. Mag-icebreaker lang tayo konti. Lahat tayo may cellphone. Ngayon naman, sino ang may... Ano ba? Hindi. May alarm sa cellphone niya. Kayo dalawa. Patingin yung cellphone mo, anong oras yung naka-alarm sa'yo? Monday and Friday po 4:30. 4:30 a.m. Sa'yo? Sunday, 5:30. Panalo pa rin siya kasi 4:30. Pinaka-earliest kasi yung hinahanap ko. So, di na natin siya kailangan tanungin kung totoo ba. Totoo ba na may alarm ka, nag-alarm ka dahil sa cellphone mo na 4:30 a.m. So, very good siya. Kaya hindi tayo nag-alarm, meron tayo 5 a.m. Hindi na kailangan ng alarm. Kaya lang nga, kasi yun yung icebreaker ko eh. Hindi ko. Pag wala ka kasing alarm, iba-iba yun. Kahit sabihin mo, gumigising ka, may clock time ka, minsan nalilate ka pa rin kapag masarap ang gising. Pero pag may alarm ka, tutunog na tutunog siya. Nasa iyo na yun. Pero nag-alarm ka. Nalilate ako magpindot. Kasi ginawa mo na, nangyari sa akin. Ayan. So, ang panalo sa atin, kasi hinahanap ko na may alarm time is yung pinaka-may mababa. Ano ba yung mababang oras? Pinaka-maaga. Ayan, pinaka-maaga. So, mamaya yung premyo mo. At ang premyo mo ay alarm. Siyempre, para hindi ka na sa cellphone mo nag-alarm. Ginawa ko yun sa kwarto niya. Sa kwarto niya. Kaya mamaya ako napapakita. So, yun. Para lang mag-ulit premyo. Premyo na kaya yung nag-ganun. Pero magkano pa yun? So, importante yung mga kamay. Yung atagan yung tatlong kamay. Di ba? So, napaka-importante na meron din tayong sinusundan na oras. So, lahat tayo may mga oras. Lahat tayo binigyan ng Lord ng mga oras, di ba? Lahat tayo pare-parehas ng oras. Kaya hindi pwedeng sabihin ni kapatid na pagod ako kasi dami kong ginagawa. Hindi pwedeng sabihin ni kapatid na ikaw na lang, mas marami kang oras. Pare-pareho lang tayo ng oras ah. Bakit may bonus yung mga may bonus yung mga mayayaman, kaya sila yung mayaman? Baka binigyan sila ng bonus ng Lord, no? Baka hindi na. Pero hindi. Lahat po tayo kasi pare-parehas ng oras. So, yung oras mo at oras niya parehas na. Nagkakaiba lang ng time zone. Kasi, di ba, sa ibang bansa, mas agad tayo o kaya mas late. Pero, yung oras na binigay sa atin ng Lord is pare-parehas lang. So, ano yan yun? May tanong tayo dito na mamaya, i-reflect natin kapag mag-pray na rin tayo. If you had 1 week to live, what would you spend it doing? Kung ikaw daw ay mamumuhay ng 1 linggo na lang, ano yung gagawin mo? Tapakabait ka na, di ba? At if you would go back in time, is there something something you would change yung panahon? Kung babalikan mo yung panahon nun, di ba baguhin ka ba? Di ba may tanong din nakaraang Sunday si Pastor. So ngayon, kailangan ko rin magtanong. Di ba? Sabi nga dyan, yung dalawa lang yung tanong na yun, na kung may babaguhin ka ba, meron ka nga bang babaguhin? Sa mga di ba, sa mga beauty pageant, usually tinatanong nila, kung may papalitan sa katawan mo, ano yung gusto mo? Ngayon, napakadali na, no? Tsaka hindi na sila nahihiya na retokada beauty. So, wala nang tibir. Pero yun nga, kung may babaguhin ka, at babalik ka sa dati, panahon noon, alam ko marami may mga sasagot dyan. Pero sarili ninyo na lang, baka umaba tayo. Huwag na magbabalik ng asawa. Kung babalik ng asawa, mabalik na ng asawa, di ba? So yun po yung pag-pray natin. Focus on being present, not living in the past or future. So mag-focus tayo ngayon sa present. Kaya nasabi nga, life is full of chances and choice. Katulad nung nakaraang Sunday,
Aha, sarado na sabihin ka ko. Make the right decision. So, palagi tayong binibigyan ng Lord ng choices. Diba sabi niya, at chances. So, ngayon, kaya nga, kung may chance ka na mag-life group ka na. Kung may chance ka na umattend ka ng prayer gathering. Kasi binigyan ka na ng Lord ng pagkakataon na binigyan ka ng oras, diba? So, dapat gawin na natin kung ano yung tama. Sabi nga ng Sunday. So sa Ecclesiastes 3:22, Solomon writes, I saw that there is nothing better for people than to be happy in their work that is our lot in life. And no one can bring us back to see what happens after we die. So sabi nga ni Solomon, yung matalinong tao, ang sinabi na niya, di na natin makikita yung mangyayari sa'yo kung namatay ka na, di ba? Kung baga wala na, wala ka na sa mundo eh. Kaya ngayon, begin now to think about what you can do to find more joy in every experience. Yung present moment mo, yun ang importante. Yun yung guaranteed sa'yo, di ba? Huwag ka na maghintay na, di ba, usually gano'n yung, sabi nga, Lord, pag nagkaasawa ako, maglilingkod na ako sa'yo. O nung mag-asawa, Lord, pag nagkaanak ako, maglilingkod na ako sa'yo. Kaya naman, ng oras kasi, nagkaanak ko nga, diba? So Lord, pagka lumaki na yung anak ko, maglilingkod ako sa'yo. Nag-asawa na nga yung anak ko, may ako ka na. Lord, may ako ko, mag-aalaga ako ng ako. Saka naman po muna ako maglilingkod sa'yo, diba? Pero yung present, dapat mas ni-enjoy natin na maglingkod sa Lord. Kung ano yung present mo. Kasi hindi mo naman to ma-celebrate na. Mawawala na yung oras mo eh. Kung panahon na kaya mo nang maglingkod sa Lord, baka hindi mo na kaya maglakad, di ba? Baka hindi mo na kaya pumunta man lang sa church. So, sabi nga, sino ba ang mas busy? Di ba? Lagi natin sinasabi, busy ako. Lahat tayo busy. Kaya, pagka may nakakausap akong nanay, sabi niya, busy daw siya, hindi daw siya pwede. Busy rin naman ako, lahat na lang tayo busy. Di lahat na lang tayo wala. Kasi lahat busy. Pero, nobody was busier than Jesus. Yet, He knew how to celebrate, di ba? Yung unang miracle po niya, kahit gaano tayo ka-busy, di ba? Kahit gaano tayo naglilingkod sa Lord, lagi tayong happy kahit naglilingkod tayo sa Lord. Di ba yung first miracle ni Jesus, ano po ba yun? Wedding reception. Hindi ba masaya yun? Pag may kasalan, masaya. Kung mainit at syempre hindi masyadong Pero pag may kasalan, napakasaya, di ba? Sabi nga yan. Yung schedule ni Jesus, hectic din. Di ba? Pero kahit yung gano'n siya, in-interrupt siya ng mga bata, nag-enjoy pa rin siya sa oras na yun, di ba? Ano pa? Sabi nga dyan, meron pong, wag na lang daw po natin hintayin. May nabasa ko po nung may sabi ng anonymous writer na if I have my life to live over, I will take more chances. Sabi niya, marami ng regrets. Kung wag na natin sabihin pa na, kung mas malakas ako, di sana, mas dati pa ako naglingkod, di ba? Kung iisa lang yung anak ko, baka dati pa ako naglingkod. Kung bata-bata pa ako, dati pa ako maglilingkod, di ba? Huwag na po natin hintayin yun, di ba? Na sabihin natin yun bago tayo gumalaw at kumilos para sa Lord. Kaya nga, i-enjoy natin yung, yung gawain natin ngayon sa Lord. Hindi naman kasi burden yung paglilingkod sa Lord. Kaya nga kahit sabihin niya, kasi inaako mo naman lahat ng responsibilidad. Pero kasi masaya naman ako. Totoo naman, masaya naman kasi ako dun sa pagka binibigyan naman talaga ako ng workload, lalo na paggawain sa church. Talagang kasi parang yun na lang yung time na makakapaglingkod ka sa Lord ng di ba? Parang chances ko na to, wow! Di gano'n? Sana tayo lahat, gano'n. Pag sinabi ni Pastor na, ikaw ang wow, thank you! ikaw, sasalita ngayon. Well, thank you sa Pastor's Appreciation. Ganon, kasi mga problema na naman sila. Alam ko, pagdating yung Pastor's Appreciation. Kaya dapat ganun na, pag sinabi din na yung pastora na, baka naman pwede, palitan nyo kami ng di ba? Kasi medyo, nade-drain
talaga kasi chance mo na yun na gawin yung pinagagawa sa iyo ng Lord, di ba? Kesa sabihin mo pa na matanda ka na sa hindi ka na po pwede. Katulad, buti nga si Tatay Nino nag-aaral ka ngayon, di ba, ng Bible school. So, pwede din. Pwede pa, di ba? Hanggat may lakas, hanggat may oras. O, di ba? Sa atin naman lahat, talaga importante po ang oras. Lalo na sa amin, kasi nga wala kaming kasamang, wala kaming kasama sa bahay. So, kami ng mga anak ko talaga, importante sa amin ang oras. Kaya minsan, pagpasensyahan niyo na po kung talagang yung okay na ba, lahat na ba, nandiyan na? O pag nandiyan na lahat, nandiyan na lahat na tutugtog para sa practice, sa kanya ako tawagin. Kasi yung oras ko, mauubos dun sa paghihintay. Kaya hindi pa matatapos yung ginagawa, kailangan ko na umuwi. Kasi syempre, may oras kami, may allotted kami. Kaya pagdating din sa mga lakad, meron kami schedule. O mama, huwag kang gagawa ng lakad na ganyan kasi aalis si Kim. O, pag si Yumi naman, hindi rin ako makaalis. So, kami talaga, very talaga po yung time namin. Talagang importante sa amin ang oras. Hindi po pwede na, kaya sabi nila, bakit daw, yung nagmamadali ako pag sumusobra na ako sa oras. Kasi yun yung sinabi ko sa anak ko na darating ako. Ganun kasi, importante sa akin na dapat, kahit nanay ako, kung ano yung oras na sinabi ko, kasi sila ganun din. Hindi kami madalas na nag-PPM kung nakasan ka na, hindi. Kasi binibigyan ko sila ng respeto para dun sa time na meron sila para sa mga kaibigan nila, sa ginagawa nila sa mga klase nila. Basta nagbigay na sila sa akin sa messenger ng picture na, nandito na kami. Tapos yun lang. Tapos yung, mag-o-okay na ako. Kasi alam ko, nandito na siya sa pinuntahan niya. Tapos hindi ko na siya tatanungin ulit ko anong oras. Basta pag sinabi niya ng 5 p.m., andun na siya sa bahay. Kailangan 5 p.m. nandun na. Pwede 5:30. Okay pa 5:30. Pero pag lumabas na siya ng 6, doon pa lang ako mag-PPM sa kanya na mag-PPM at tatawag. Diba? Pero ako, lumalampas talaga. Kaya yung mga anak ko, parang naaalala sila sa akin. Pero ngayon nga, inaalala ko pa rin na mali. Kasi dapat, kahit nanay ka, at ikaw talaga yung magiging moral sa kanila, diba? Sabi niya, don't wait to enjoy your life. Pwede ka naman mag-enjoy habang naglilingkod. Mas enjoy nga pag naglilingkod sa Lord. Di ba? Parang matagal na kayong magkakasama. Pero ano ba mag-iwahiwalay? Kayo na naman. Sa Lord group, kayo pa rin. tayo pa rin nagkikita. Pero di ba? Kasi nga, yung joy na nakikita nila, di ba? Yan. Tapos sabi diyan, si Walt Disney daw, yan. May nag-comment daw kay Walt Disney. Sabi niya, ay sayang, namatay na siya. Namatay na sila bago nila nagawa yung Walt Disney, di ba? Kaya sabi ng executive doon, sabi niya, hindi. Nakita na nga nila yan. Sayang, sabi, hindi na nila nakita na nagkaroon na ng Walt Disney yung amusement. Namatay na sila. Pero sabi nung executive nila, sabi nila, hindi. Nakita na nga nila to Kaya nga meron tayong ganito ngayon. Kasi nakita nila sa isip nila, sa imagination nila, at dinream nila, matagal nilang pinagplanuhan na magkaroon ng ganito. At ang purpose na yun ay to create a place where people could have a wonderful time together. Sabi nga, di ba, yung Disney place, the happiest place on earth. Di ba? So God has a purpose for you. Meron pang purpose din ng Lord sa atin. Number 2, focus on how to live for Christ in the meantime. So ngayon po, mag-focus din tayo kung paano mamumuhay para kay Kristo sa mga oras na ito. John 14. Yan, mababasa po natin sa John 14 ang pamumuhay. Yan. Notice too that God has plans for you. Diba? Buong John 14, pabasa nyo na lang pag Sabi nga, lahat tayo binigyan ng Lord ng pare-parehas na oras. Ang clock daw, walang paborito. Hindi pwedeng paborito niya yung mga mayayaman lang. Meron
Lord. Ano lang ang nagkakaiba sa oras natin? Kung paano natin ginagamit at binibigay yung mga oras natin. Siyempre, yung mga nagtatrabaho, consumable na yung 8 hours nila. Di ba? Sa trabaho nila. Pero sabi nga dyan, kaya nagkakaiba-iba. Kasi yung nagkakaiba-iba din kung paano natin ibinibigay yung oras natin na yung mga natatime na wasted. Kumbaga, kung hindi ka talaga marunong time management, mawawala po yan. Sabi nga nung, hindi ko makalala to basketball player daw, sabi niya, hindi naman daw siya talaga natatalo sa game. Ang nawawala lang dun sa kanya, I just ran out of time. Ayaw pang ayaw pang aminin na natatalo siya. Hindi, kulang lang talaga yung oras ko. Pero buti pa nga sa basketball, sa mga sports, merong time out. Pero sa totoong buhay, walang time out. Walang rewind, di ba? Kahit yung napanood na natin na rewind, di ba? Hindi mo naman mare-rewind na kung nangyari na. Pero, maitatama mo. Kung nagkamali ka, maitatama mo at makakahingi ka ng tulong sa Lord, di ba? God owes me and my time. So, ang Lord po, hawak niya yung oras natin at ang buhay natin, di ba? Commit natin yung mga oras natin para nga, kaya nga sabi ko nga, nung binigyan ako ng task ni Ate Annie na isang araw lang para sa live group. So, binigay ko na yun. So, ayun, sana nga magtuloy-tuloy na makayanan ng oras na may kasama din yung anak ko dun sa every Tuesday na yun. Kasi yun namang prayer gathering, talagang na-commit ko na rin. So, kakayanin naman natin kung talagang i-commit natin yung sarili natin dun sa oras na binigay natin para sa Lord. Naging mo na yun Bigyan natin ng Lord ng vision, di ba? Yung katulad ng sabi ni Pastor Arvin na nakarang Sunday, dapat yung vision ng Lord, maging vision mo na rin, di ba? And yung gaano man kalaki yung problema mo, mas malaki ang Lord natin, di ba? May magandang plano ang Lord sa buhay mo. Sa Habakkuk 2:3, for still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end, it will not lie. It seems slow, wait for it, it will surely come and it will not delay. Faith in God includes faith in His timing. So, may faith ka nga. Naniniwala ka ba sa timing? Sabi nga daw, paano mag-deliver ng joke? Di ba bakit sila? Minsan pag nagbabasa ka ng joke, ano naman yun, nakakatawa naman. Pero pag si Vice ganda na sila, nag-deliver, nakakatawa, no? Pero pag ikaw na yung mag-deliver dun sa bakit sila natatawa? Kasi sabi nga nila Vice ganda, ng mga komedyante, ano ba yung sekreto ng pagpapatawa? Ano po? Palagay niyo. Right? Timing. May timing pala yan. So, hindi pwede ad-lib ka lang ng ad-lib. May right timing pala sila. May batuhan sila talaga ng dyan. So, kaya sabi nga dyan, kung may faith ka nga, pero wala ka namang faith sa timing niya, useless din. Number 3, focus on getting past hard times with God's strength. Napakasarap isipin na kasama mo si Lord, papunta sa exciting part. So, lahat tayo nasa exciting part na, di ba? Kasi malapit nang nakagraduate na yung anak ko. So, nasa exciting part na ako. So, tayo din, may kanya-kanya tayo exciting part. Naisip naman ko, yung waiting season natin, di ba? Meron ka pang tatanungin sa Lord na meron pa kayang darating na para sa akin. God never promised us that our lives on earth would be easy. Di ba? Hindi naman talaga nag-promise ang Lord na easy ang buhay natin dito sa mundo. And lalo na kung naghihintay tayo. Yun ang pinakamahirap no? Yung maghintay. Kahit meron kang yung halimbawa may kasama ka, tagal-tagal magbihis. Ang tagal-tagal mong hinihintay. Basta nakainis yun. Pero wala ka namang ginagawa. Di ba nakaupo ka nga lang? Di ba sasabihin naman niya sa'yo, wala ka namang ginagawa. Ako nga ito, naliligo, nagbibihis, nag-make up. Ako nga yung hirap na hirap. Pero bakit napakahirap maghintay mo? Yung nakaupo ka mo sa gilid ko paikot-ikot na Di ba? Pero napakahirap mo talaga na maghihintay. Sabi nga dyan, wala akong ginagit wala akong ginagit kung sino. Itago natin siya sa pangalan.
mga darating na mga spekulasyon pag naghihintay ka. Pero sabi ng Lord, di ba? Pero sabi nga ng Lord, may time and may season para sa lahat. At pag sinabi sa iyo ng Lord na hindi pa ngayon ang right timing, mangyayari pa rin yun kung maghihintay ka. Sa ngayon, iluluhod muna natin yung mga panalangin natin. And, siyempre, sasabihin natin sa Lord na maghihintay pa rin ako. And I'm doing my best. So, naranasan naman natin yan. Lahat naman tayo nakaranas ng maghintay, di ba? Lalo na si Pastor Arvin na po. Nakaka-relate siya dyan. At ako rin, malapit na yung paghihintay ko. So, mga ilang weeks na lang. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Isaiah 6:22. Sa mga breakthrough natin, di ba? Kailangan natin mag-wait kasi tinuturuan tayo ng Lord na maghintay at meron siyang pinaprepare na mas magandang blessing para sa atin kung maghihintay lang tayo. Sino po ang napapahamak pag hindi naghihintay? Naaalala ko lang kanina dun sa devotion ni Ate Glenn. Diba? May mga nanay na hindi talaga makahintay. Naalala ko tuloy si Rebecca. Diba? Si Rebecca, hindi siya makahintay. Nabigyan siya ng blessing yung anak niya ng asawa niya. Ginusto niya na ibigay na agad yung blessing dun sa kabilang anak niya, di ba? So, ba't hindi paano? Minsan kasi hindi makahintay. Napapahamak tuloy. Nadamay mo pa. Buti sana kung ikaw lang yung napahamak eh. Pati yung anak mo, napahamak pa niya. Kasi nga, syempre, hindi nakahintay. Kung nakahintay kaya siya, no? Hindi na tinawag na cheater. Sino ba? Cheater? Yan. Hindi na sana siya tinawag na cheater, di ba? God is waiting for us to surrender and let go of the thing that is holding us back. God has perfect timing. He is never early nor He is late. It takes patience and faith to bear the sweetest of fruit. Sa Romans 4:21, God is able to do whatever He promised. So kung ano man po lahat na pinramis sa atin ng Lord, maghintay lang tayo at darating yan. Panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Pangako na kailanman ay hindi tayo mabibigo. God is never too late nor too early in fulfilling His promise. He had made all things beautiful in His time. It takes time, but surely it is worth waiting. For sabi po sa Psalm 37 verse 7, be still before the Lord and wait patiently for Him. God's timing is always perfect. This is the right time to make things right with God. Allow Him to work in your life. Use your time each day to nourish your soul in His Word and nurture positive relationship with others and with God. Yan. Sabi nga po, kailangan i-enrich din natin yung mga oras natin araw-araw at yung mga fellowship natin sa mga ibang tao. He's giving a fresh new start, a fresh new beginning with Him every time. Sabi nga yan, paano nga ba natin mababalanse yung mga oras natin, di ba? Maraming paraan para mabalanse natin yung oras natin. And meron ako nabasa na meron palang mga lazy era. May mga lazy era pala. Pero naramdaman ko yun na tamad na tamad talaga ang babae pala. Pag, alam mo yun, yung may PMS, may ano talaga. So, minsan talagang hindi makakilos kapag talagang masama ang pakiramdam. Pero sabi nga niyan, umpisa daw natin, kung hindi natin makaya, mag-umpisa tayo lagi sa 5 minutes. Pero pag ginigising tayo, di ba, usually pag naantok, 5 minutes pa. Tapos yung 5 minutes pa, 5 minutes pa, alas 6 na pala. Minsan ako mag-pray ako, 4:50 pa lang. May 5 minutes pa, tulog na ako 5. Pag-isip ko, 6 na pala. Pero naman daw gano'n, yung 5 minutes habit, sabi nga niyan, maglaan ka ng every 5 minutes sa isang bagay para mas marami kang nagagawa. Diba? 5 minutes kang magnilay-nilay, 5 minutes kang mag-pray, 5 minutes kang mag-journal, diba? Sabi nga niyan, gamitin natin yung bawat oras natin sa paglilingkod sa Lord. Ngayon ang oras. So, dapat hindi na lang lagi natin kakantahin yung kailan. So, tayo pong lahat, ang gagawin po natin ngayon na prayer, since na
yung oras po mahalaga sa atin and 8:05 na, sumobra na ako. Individual prayer po tayo para diretso na lang explain ko na. Individual prayer and then yung ipagpe-pray po natin yung country, community, church, family, and ano ba, tapos yung pong pag-pray din natin, yung mga sarili natin, di ba? Personal prayer, kasi alam ko naman na gusto natin magkaroon ngayon ng personal prayer. And then yung question natin na saan mo nga ba gagamitin yung oras mo? Hihingi po natin sa Lord na bigyan pa po niya tayo ng commitment sa mga oras natin para sa Kanya. Alam ko naman yung mga nanay dito, committed na sila. So, ipag-pray naman natin. Then, yung isama natin sa prayer, yung mga kapwa natin, mananampalataya, na magkaroon din sila ng commitment, lalo na sa lahat ng gawain ng Lord. Diba? Kasi makikita naman natin na, na parang lang yung pag nagsimba, ganun lang, no? Ipag-pray din natin sila na talagang magkaroon ng focus sa paglilingkod sa Lord. Kahit tayo din, pag-pray din natin yung sarili natin doon. Sabi nga dyan, bago yan, alam niyo yung kanta na to? In His Time. Bago tayo mag-close in prayer, and gusto ko sana pawitin natin yun and meditate the lyrics and meaning of the song. Be it our prayer song this night. Alam niyo po yun, yung in His time, He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you're teaching me your way that you do just what you say in your time. That's in your time, you make all, sino nakakalam? You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. Alam mo, okay? Sige rin na lang. Sige. Kantayin na lang natin. So, tayo lahat at kantayin natin yun. And yun sa mga, walang internet, sorry po. Walang internet eh. Hindi, at least marinig niyo po yung lyrics. Pakinggan niyo na lang po yung lyrics and then meditate on the lyrics. And para maano lang rin po natin yung conclusion verse natin na He makes all things beautiful in His time. Lagi po natin isipin, kahit ano po ang pagdaanan natin sa buhay, struggles, o kung ano man po yan na pinagdadaanan natin ngayon, meron tamang oras ang Lord para sa atin. Tayo pong lahat. In His time, He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day
ganito, Panginoon, na pinagkakaloob po namin sa iyo ang bawat oras namin, ang bawat panahon namin, Panginoon. Manatili po kami na panghawakan ng iyong pangako sa oras na ipinagkaloob po sa amin. Sa bawat panahon, bawat seasons ng buhay namin, tulungan mo po kami na huwag makalimot sa iyo, O God. Sa bawat panalangin namin na sinasagot mo, O Lord, tulungan mo kami na magbigay ng panahon sa iyo, O God. Nung panahon, Panginoon, na nananalangin kami na magkaroon ng mga bagay ngayon. Nandyan ka para sa amin, Lord. Sa mga panahon ngayon, Panginoon, tulungan mo po kami na maging karapat-dapat sa pinagkaloob mo rin po sa amin ng mga answered prayers namin, O God. Dati po, pinapanalangin namin. Ngayon, hawak-hawak na namin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon ng time management, Panginoon. At hindi ka palagi nasa laylayan ng bawat oras na amin, Panginoon. Yung hindi ka laging nasa huli, hindi laging option, Panginoon, ang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon ng focus, Panginoon, sa present time namin sa paglilingkod sa iyo. Huwag maging hadlang kung ano man po yung naging kahinaan namin ng mga nakaraan, yung mga pagkukulang namin ng mga nakaraang panahon, Panginoon. Ngayon po ang panahon namin, Panginoon, at nilalapit namin sa iyo, O Lord, ang lahat ng season sa buhay namin, O God. Tulungan mo po kami, O God, kung ano man po ang mga panalangin namin, Panginoon, be to you, Panginoon, na lahat ng oras namin ay pagkaloob namin sa iyo, O God. Sabi mo pa nga po, Panginoon, sa iyo mga salita, you make all things beautiful in your time. Huwag kami manangan sa aming mga sarili, sa mga sarili namin oras, Panginoon, sapagkat kung kalooban mo, mangyayari ang lahat. Kung patuloy kaming mananalig sa iyo, O God, alam namin na marami pa kaming dadaanan, marami pa kaming daranasin, Panginoon. Pero dalangin ko na samahan mo kami sa lahat ng oras na ito, Panginoon. Sa lahat ng oras ng pagdedesisyon namin, Panginoon. Yung vision na nais mo para sa amin, yung vision din namin, Panginoon. Maraming salamat po sa mga salita mo na hayag. Maraming salamat po sa patuloy na pagpapala na pinagkakaloob mo po sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw pa rin po ang siyang manguna sa gawain ito at ikaw ang maitaas, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko na may pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Dakilang pangalan. Amen. So find your place na lang po and magkakaroon po tayo ng personal prayer. Kasi mga bata daw ay may personal prayer. Tapos pastora na lang mag-closing. Kasama raw po sa prayer si Paula. Yung result ng kanyang exam ay sa Friday. Ayun. Yung result daw po ng exam ni Paula ay sa Friday na. Kasama daw po sa teacher, sa lab. Ayan. Ano pa? Mga may sakit po. Kasama na rin sa Friday. Tatay Hoben. Nakalabas na po siya. Nakalabas. Alakas na. Okay. Si Kuya, ito po may lab na. Sino pa? Basta po si Rose. Si Rose na meron. Okay naman lang po siya. At saka tatay ni Angie. Tatay ko ni Angie.